Would you believe that munggo and malagkit can make a delicious dessert or snack? Ito siya, lelot balatong, and that's what we're cooking today, pang merienda natin sa office. Yan. This is munggo. Pero yung luto natin ng munggo, kakaiba. We are doing something na sweet, and we will start by toasting our munggo. So ito, very important dito to start off to toast your munggo. Mga 1 cup to na munggo. And masarap to siya na parang merienda sa hapon. Hindi natin sinusunog ha. Gusto lang natin siya mag-brown para magkaroon ng smoky flavor. And ito, may nakaabang ako dito ng mortar and pestle kasi we are going to crush it. Pero baka pwede din to na gawin sa blender. So we are going to make this very nice and aromatic. Pero medyo special yung gagawin natin today. Lalagyan natin ng langka. So comment, mga taong lumaking kumain ng lelot balatong or kung may iba kayong term dito. And what are the memories nyo? Lalo na pag ito yung pinapakain mo sa parang kabataan mo, di ba? Pwede na yan. Kasi ayaw naman natin gawing mapait. No? Yan. Guys, hindi to black pepper ha. Munggo to ha, na tostado ha. Pwede na. Ting balatong. Yan, add it there. So, pangalawang gata is malabnaw, di ba? Yan, heat up our wok. Ako talaga, nilalagyan ko ng konting asin. Bakit? To bring out the flavor, no? And I will also add my balatong. So, 1 cup na balatong or munggo, medyo soupy siya yung gusto natin eh. Water, yan. And ako gusto ko dito, papakuluin natin yan. Pero mag-steer ng steer tayo dito para number 1, hindi magtutong sa ilalim. And pangalawa, maging creamy siya, no? Mga starches galing sa ating malagkit, ma-release siya, no? It's gonna thicken and add texture. So boil muna yan ha, boil. So eto, naluluto na little by little yung ating bigas, but we're taking our time. So siguro sa every cup of rice and munggo, dapat may mga 6 to 7 cups of liquid. Depende sa lapot na gusto mo. And ito siya, dahil espesyal yung ating lelot balato, lalagyan ko ng langka. So ayaw ko yung langka na pag kinain ko, yung buong buo pa. Gusto ko siya ma-dissolve talaga siya dito halos para maging mabango. So ang ating pangpabango ay etong langka. So, eto, stir in natin yung ating langka. Let it cook para lumambot siya and the aroma of the langka will blend with the munggo, toasted munggo. Medyo smoky, may paka-smoky flavor na parang tea-like yung aroma, no? At mamaya, pag ready na yun, lalagyan natin yung ating gata. Pero, it will take a little bit more time, no? We'll cook for another 10 to 15 minutes bago natin ilagay yung ating gata. And while waiting, dapat mag-click na kayo sa subscribe button sa simple.ph kasi marami tayong mga recipes. These recipes, nostalgic recipes, new recipes, parang experimental recipes, but anything kung successful, masarap ipakain sa pamilya, it teaches you a lesson. Kasi cooking is really technique and understanding the fundamentals. So now, to finish, lalagyan na natin ng ating kakanggata puro and sugar to taste. I will add sugar. So this is around 1 cup, pero 1.5 cups, pero 1 cup muna ilalagay ko para pwede ka naman mag-adjust ng sugar kung gusto mo. But we won't make it too sweet, no? Kasi yung ating langka may sweetness, yung ating gata may sweetness, and ang nagluluto sweet din. Di ba? And we will add this gata puro. Yan. Woo! Fresh piga. Mix to blend everything together. Yan, oh. Incorporate naman natin siya, oh. Ito, napaka-simple, no? Pero very distinct yung flavor dahil sa toasted munggo.
may smokiness, may parang konting textural element, no? Kasi iba yung texture ng munggo sa malagkit. At saka yung langka, hindi mo na halos makikita eh. Kaya inuna ko siya para madurog-durog na siya ng konti. And now, I'm ready to taste the finished product. Papakuluin ko na yan, pero ako ay kakain na. Sino pa ang may gusto? Kasi titikim na tayo ng ating lelot balatong or ginataang munggo. O ano bang pangalan nito sa inyong probinsya? Perfect, no? At ito, hindi tayo nagtipid sa gata. So, lasang-lasa mo yung creaminess ng ating coconut. Napakainit pa rin, kaya cool down muna natin. As it cools down, magiging thick siya, no? Magtithicken siya. Kasi tuloy-tuloy papag-absorb ng ating grains, ng ating liquid. All the flavors will slowly come together and set. Let me taste. Masarap siya. Yung tama yung tamis niya. Hindi nakakaumay. For people familiar with the dish, it will bring back so many memories. Pero, kung bago ka pa, first time mo pang natikman, it might like surprise you. With such simple ingredients, you can make a dish that is special and very memorable dahil distinct ang kanyang flavor. And this is our dish for today. Merienda, pwede ding pang-almusal, lelot balatong, simple. Simple.ph. Living made simple.